At nagbabalik na naman tayo dito sa ating printing channel. Mga tropa, kung naghahanap kayo ng mga printing materials, pwede nyong i-click yung description natin. Nandyan kung saan din ako bumibili. Pare-pares lang tayo nagdinegosyo. Sinishare ko sa inyo kung saan nakakabili ng mga lehitimong product, mura at eksaktong presyo. Again, pwede nyong i-click yung description. Nandyan yung mga link kung saan din ako bumibili. Anyway, kagaya nga ng sinabi ko sa previous vlog natin, ituturo ko kung paano tayo makakapag-borderless ng short na bond paper. Kasi usually A4 lang yung napiprint natin na borderless. Eto, meron tayong susubukan, meron tayong bagong na-discover dito. Ayan, kung makikita ninyo, short bond paper lang yung pinaka-setup natin. Meron tayo ditong naka-Word, meron tayong naka-PDF. At una ninyong gagawin mga tropa, kung marunong na kayo mag-borderless using 382 na driver ni Epson, napakadali na lang talaga ng gagawin ninyo. So, sa mga hindi pa marunong, sa mga gustong matutong mag-borderless, una ninyong gagawin, pupunta kayo ng control panel, aalamin ninyo kung ano yung pinaka-port na pinaglagyan ninyo sa mga printer ninyo, agaya ng 3210, 5290, etc. etc. Sa mga bagong makakapanood ng video na to, kung hindi nyo pa alam kung paano i-check kung compatible ba yung printer ninyo sa pagbo-borderless, pwede nyong panoorin yung previous ko na video, kaka-upload ko lang noon kahapon. So once na nandito na kayo sa control panel, i-click nyo yung hardware and sounds, punta kayo sa device and printers, lalabas na dito yung mga printer na ginagamit ninyo mga tropa. So hahanapin ninyo yung pinaka-printer ninyo. Halimbawa ako, gumagamit ako ng Epson 5290, binypass ko na siya using 382, right click nyo lang siya and hanapin mo yung printer properties. Hahanapin mo dito kung saan mo siyang port na register, kasi dun mo rin ilalagay yung drivers na i-register mo ngayon. So dito sa USB number 9 siya naka-install. So ngayon nalaman ko na siya, ida-download na natin yung pinaka drivers na gagamitin natin. So eto yung Epson 4150. Hanapin nyo lang yung support para ma-download ninyo yung pinaka drivers niya. 'Di ba? Once na nandito na kayo, ayan o, Epson 4150. Bakit ba ito yung gagamitin natin na drivers pang bypass? Kasi etong printer na to mga tropa, compatible na siya mismo sa pag-borderless itself. Kumbaga wala ka nang gagawin pa. Ida-download mo lang kung ang printer mo Epson 4150. Wala ka nang gagawin pang bypass kasi nga yung specification niya, meron siyang capabilities na mag-print ng short at ng A4. So ayan, download muna natin, click support. Mapupunta tayo dito. Syempre, i-select ninyo kung ano yung ginagamit nyo na operating system. Naka Windows 10 lang ako. Click ko yung go. And hanapin ninyo dito yung drivers. Ayan o. Ayan, printer driver. Ito lang yung ida-download nyo mga tropa ha. Wala nang iba, hindi yung utilities, hindi yung admin tools. Wala nang iba kundi etong printer driver lang. Ayan, hindi yung scanner, eto lang mismo. Click nyo yung download. Antayin nyo lang siyang mag-loading. May lalabas na ganito. So ayan, open nyo lang yung folder, i-double click nyo lang to. Make sure mga tropa ha, nakapatay yung printer ninyo. So ayan, din-double click ko na siya. Lalabas yung ganito mga tropa ha, huwag nyo tong i-check. Uncheck nyo lang lahat yan. Ayan, click nyo yung pinaka-printer, click nyo yung okay. And tandaan ninyo, sa USB number 9 ako naka-register yung printer ko na Epson 5290. Kasi doon natin siya i-install. Huwag kayong mag-alala mga tropa dahil hindi masisira yung printer ninyo. Alam ko natatakot kayo kung mga first time owner kayo ng printer na ganito. Epson 5290 yung printer natin na susubukan natin i-borderless kapag gagamit tayo ng bond paper na short. So dito, select nyo lang dito yung USB connection. Click nyo yung next. Check nyo yung manual ha, manual. Ayan, manual, and lalabas na to. Hanapin nyo lang dito yung USB number 9. Ayan. So, i-check nyo yan. Click nyo yung okay. And may lalabas dyan, may magpa-pop up na okay na. Kumbaga, naka-registered na, ayan o. Printer driver installation and port configuration were completed successfully. Click nyo lang yung okay. And next natin na gagawin, bubuksan natin yung printer natin. So dito, kapag pinrint nyo na yan, Control P,
hanapin nyo dito yung in-install ninyo na bago, Epson 4150. Ayan, kung makikita ninyo, ganyan. So hanapin nyo lang dito sa properties. Meron na siyang settings dito. Kung makikita ninyo, ayan o, letter. Meron na siyang borderless. 'Di ba? Meron na siyang settings na ganyan. Kasi usually, ang mga printer natin, 'di ba, kapag ka 5290, Epson 3210, or mga Epson 1210, 1250, ang ginagamit natin na pang-bypass etong Epson 382 kasi pwede siyang mag borderless kapag ka A4 lang. Ayan o, A4 lang yung meron dyan. Pero kapag ka letter yung pinili mo, walang nakalagay. Kaya ang ginamit natin etong 4150 and ikiklik ninyo yung borderless. Ayan o, letter, meron din siyang A4. Ayan o, kung makikita ninyo, 'di ba? So next natin na gagawin, i-check ninyo yung borderless para ma-print na natin. Kung makikita ninyo, no, meron pa siyang border diyan kasi hindi pa natin nakiklik yung okay. And eto yung wag na wag ninyong kakalimutan, no, yung auto expand. Nag-e-expand yan kapag ka nag-print kayo. Ang gagawin niyo, i-retain nyo lang, or kung gusto niyo na auto expand, wag nyong i-click yung max. Dito lang kayo sa mid or dito lang kayo sa minimum. Kaya naman ginagamit etong minimum or mid or max para sure na sure kayo na naka-borderless. Pero kung eksakto naman na borderless or yung pinaka-design ninyo sa tiyak na magbo-borderless talaga, 'di ba? Kahit na retain size nyo lang. Pero kung gusto nyo na safety, mid. Ganyan. May mga time kasi na hindi nagsasakto base sa experience ko. Pero sa gagawin natin ngayon, retain size na lang muna. Tapos, ayan, plain paper. Syempre, naka-portrait yung pinaka-setup natin. So, click na natin dito yung okay. Ayan, kung makikita nyo, meron pa masyadong cover dito, no? Meron pa margin ng todo, no? Try natin to. Ayan, umuurong siya. Ayan. So, subukan natin dito siguro. Gawin natin, i-expand natin ng konti. Mid lang, nasa mid. Ayan. Ayan, ganyan mga tropa, 'di ba? So, nagagets nyo, no? So, print natin siya, syempre, ng may kulay. Ayan. So, click na natin yung print. Tignan natin kung magre-react yung printer natin. Ayan, nag-react siya. Nag-print na siya, mga tropa. So, hindi ko naman ipapakita sa inyo para mabilis natin na ma-edit. Pero, gagawa na lang siguro ako ng reels na pwedeng mag-print ng letter. Pero ito, itutuloy-tuloy na lang natin to. Ayan, o, lumalabas na. So pagka may lumabas na ganito, no, do not display, tapos decline mo lang yan. Ayan, malapit na siya matapos. So eto, makikita ninyo mga tropa, no, na borderless niya yung letter na size ng papel. Ganun lang kadali. So kung dito mapapansin ninyo, medyo may mga sablay-sablay na print kasi yung printer natin hindi ko siya hined clean. Kaya medyo sablay yung dito. Pero sa nozzle check niyan, bungi-bungi yan. Head clean ko lang yan para umayos. Pero again, ayan o, nakapag borderless tayo ng letter yung size. 'Di ba? At least may natutunan kayo na pwedeng mag borderless using letter na bond paper sa paggamit ng custom driver Epson 4150, 'di ba? Ganun lang adali. So kung titignan ninyo, kapag ka magpiprint naman kayo ng long, kapag ka legal, ayan o, wala. Ang meron lang A4 at yung letter size, 'di ba? Syempre sa mga mabababa, kagaya ng 4R and etong 5R, meron rin yan. Syempre, ayan nga yung mga mabababa 'di ba? Kapag ka mga A5, meron tayong technique para makapag-borderless using A5. Ituturo ko na lang separate na video kasi medyo natabunan na yung content natin na yon. So anyway, at least natutunan nyo na. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi mga tropa, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang